Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go. Review kanina si PBBM. Anong sinabi niya? Ito, basahin natin yung sinabi niya. Anong sinabi niya? It's not a good situation. Uy, grabe, hindi rin maganda situation yung nangyari kay Duterte tsaka kay Xi Jinping. Hindi maganda yan, sabi ni PBBM. Ito pa maganda, sinabi niya, saying he is horrified. Uy, my goodness, big word, horrified. Bigat niya na, horrified. Ibig sabihin, hindi lang ito, hindi nakakatakot eh. Hindi nakakatakot ang ibig sabihin niyan eh. Nakakasuklam. Ganun, yun. Nakakasuklam. Sabi niya, he is horrified that such a deal has compromised the country's sovereignty. Ano natin yung balita? Ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang reaksyon niya sa sinasabing gentleman's agreement ng Duterte administration sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Aalamin niya raw kung totoo ito kaya itinatawag niya si Chinese Ambassador Wang Xilian. Nasa frontline ng balita niya, si Maricel Halili. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. The emphasis, no? Yung emphasis, guys, yung emphasis. I am horrified that we have compromised through a secret agreement. Ay, grabe, may mga ganon. Oh. So, merong may ine-emphasize niya na kung bakit ganon siya, bakit siya naiinis. O ba't siya horrified? It's not because of just an agreement. It's he qualified it kinwalify niya as a secret agreement. Yung paliwanag nila, hindi, gentleman's agreement lang yan. Hindi yan secret. Alam nga ng lahat yan eh. Yung sinasabi ni Harry Roque, di ba? Dali natin. Ganito sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media kanina sa dinaluhan niyang town hall meeting, giniit ng Pangulo na wala siyang alam sa sinasabing secret agreement. Wala naman daw kasing nagsabi sa kanya ukol dito nang umupo siya sa Malacanang. Ang problema pa, magkakaiba raw ang tono ng mga opisyal ng sinundan niyang administrasyon. From the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. That's the hallmark of the Duterte administration. That's the hallmark of the Duterte administration. Totoo lang. Real talk lang sa mga nagsasabi na ang ganda-ganda ng Duterte administration. Oo, nung bulag pa tayong lahat. Maganda siya nung hindi pa natin alam yung mga detalye na nangyayari sa Duterte administration. This is the hallmark of Duterte administration. Conflicting statements, conflicting policies. What kind of a leadership is that? Nagbabanggaan, lahat ng statement mo nagbabanggaan, lahat ng polisiya mo nagbabanggaan. Anong klaseng leadership yun? Kaya ang gulo ng Duterte administration. Totoo lang, ang gulo. Promise. Kaya lagi rin may bati ko sa kanya. Bakit? Sasabihin niya at one point, hindi, nagmamariwana ako eh. Tapos the following day, hindi, joke lang yun. That is the hallmark of the Duterte administration. Conflicting statements. Tapos ang interpretation dyan ng mga Duterte Balahura supporters, yung mga Duterte hyper loyalists ng Duterte. Ang lagi nilang sasabihin, wow, political genius talaga. Pinapalakpakan pa. Wow, master strategy. Strategy lang yan eh, para guluhin yung kalaban. Guluhin yung kalaban, buong Pilipinas naguluhan. So kalaban ng buong bayan. Di ba? Para daw guluhin ang mga dilawan. Kaya raw conflicting statements. Kaso ang problema, buong Pilipinas ang nalito. Anak ng tipaklong. So kalaban niyo yung buong bayan, ganun. Seriously, that is si PBBM has described the whole 6 years of Rodrigo Roa Duterte sa isang statement. Ulitin natin. Maganda yan. Sabi ng iba, hindi. Sabi ng previous administration, government official, ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan.
Walang nakakaalam. Walang nakakaalam, Mr. President. Sila lang nakakaintindi niyan. Mr. President, wala nakakaintindi kay Digong. Si Digong lang nakakaintindi sa sarili niya. Because Digong is a walking contradiction. He's a walking contradiction. Di pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng Gentleman's Agreement na tanging food at water supplies lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa nakasadsad na PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero malinaw daw ang posisyon ng kanyang administrasyon. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. Si Abalos tumiiling-iling na sa likod eh. Papakipakinggan si Abalos sa likod. Ayan. Ay mahirap siguro. Kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. Kaya ipinatawag na ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian para siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan. Mangyayari daw ang pulong sa pagbabalik ng ambassador sa Maynila mula Beijing. Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Nakakapagtaka nga. Kaya Shade. Slight shade yun kay Digong ha. Medyo slight parinig yun. Slight shade yun kay Digong. Walang nakakaalam nito. Secret. Sino bang kausap dito? Ano ba nangyayari dito? Walang nakakaalam. Kaya nga secret to eh. Ay, may shade siya kay Digong. Konting parinig lang guys. So anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. Nang tanungin kung may plano rin siyang kausapin si dating Pangulong Duterte tungkol dito, we are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Secret nga eh, Mr. President. Secret nga. Sa sobrang secret niya, si Digong lang nakakaalam. Maski nga si Harry Roque, hindi niya alam eh. Nanguhula lang din si Harry Roque. itinanggi naman ni Roque na sikreto ang agreement. Isinapubliko na raw ang kasunduan noon at wala raw anumang teritoryo ng Pilipinas ang nakompromiso sa kasunduan ng China at Pilipinas. Well, unang-una wala pong sikreto dyan, inanunsyo publicly. At yung agreement po ay para nga parehong partido, China at Pilipinas, ay re-respetuhin ang status quo. Walang bagong dagdag sa mga installation, walang gagalaw. At dahil nga po dyan sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin, wala pong sinurrender na soberenya, wala pong sinurrender na sovereign rights. So kung meron man, sana anong sa wala? BBM. Si dating Chief President Anong wala? Wait lang, mag-move on tayo kay Panelo in a bit. Unahin lang natin si Harry Roque kasi naging defensive dyan si Harry Roque. Ano sinabi niya? Eto, nag-post siya kanina, haba niya, no? Pak. Nag-ano si Harry Roque, nag-react siya. Sabi niya, paano magiging secret yan? Ang tagal na yan. Oh, inisa-isa niya, ilan yan? 15. Oh. Tapos, ang nakakatawa dito, yung isa, may smiley. Yung isa may smiley. Oh, tapos, ang 15 na, ayan, oh. Ito yung ano niya, kumbaga, siguro ito yung gusto niya ma-highlight. Yung itong number 8. Oo. Pero balikan muna natin to. Ang sabi kasi ni Harry Roque, hindi raw to secret kasi matagal na raw pinag-usapan. Actually, pinost ko na nga to sa Facebook ko kanina. Ang una ko munang tinignan, itong 1, 2, 3. Kasi ito yung before Digong. Pre-Digong yan eh. Pre-Digong. So, I would assume na Panot Aquino yan, kaaway niya ng China during that time. So, walang secret agreement na magaganap. Not even a gentleman's agreement. Kasi sinasabi niya, hindi yan secret kasi it's a gentleman's agreement. Yan sabi niya, oh. Hindi yan secret kasi gentleman's agreement yan. Auto emoji. Baka napindot niya. Arte kasi. Dami kasi. Kasi, pag pinindot mo nga naman yung 8, tsaka yung, eto, tawag dito, nakalimutan ko. Anong tawag dito? Parenthesis. Nagiging emoji. Tama. Yung naka-shades. Yung naka-shades na ano, na emoji. Tama. O nga, no? Makes sense. Thank you very much. We learn something every day. Tama. Thank you very much. Okay, and then going back. Dahil pala pineriod na lang yan, no? 8 period. So, hinanap ko, ito muna yung first 3. Yan yung first 3. Ito, hindi ko masyadong pinansin. Kasi, ano lang to eh, allusion lang to an agreement eh. Ghostwriter's mistake. Allusion lang to an agreement, so hindi ko masyadong pinansin itong number 2. Ito ang pinansin ko talaga. Ito number 1, tsaka number 3. Bakit? Kasi mga kutsero, ang premise na sinasabi ni Attorney Harry Roque ay gentleman's agreement, hindi naman secret. Ito pong number 1 tsaka number 3 are not about
a gentleman's agreement. Nakwento ko na po ito sa inyo before. Kung nakalimutan nyo na po, ipapaalala ko sa inyo. Ito po, ito, the number 1. China raises concern over Philippines reported development on Ayungin Shoal. So ito yung una, yung number 1 niya. Napakita ko na to sa inyo before. Ano to? Tungkol ito sa sinabi ni Gazmin, DND Secretary Gazmin. We will not violate the agreement not to construct new structures. In fact, ito pa nga yung unang pinangbati ko sa akin ng isang TikTok whatever creator. Paano walang agreement? Paano nagkaroon ng secret agreement before? Meron na nga agreement. Ayan, may agreement na nakasulat daw sa dyaryo. Oo. Kasi mga kotsero, kung di ba naman isang tangat kalahati, yung mga Duterte Balahura supporters, hanapin nyo kasi ano yung ibig sabihin ng agreement na yan. So ako, I had that sense. Hinanap ko siya. Lumabas siya dito. Does the Philippines have the right to build permanent structures on Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal? January 10, 2024. Yung article. Ang sumulat niyan Chinese. Zheng Jihua. Anong sinabi niya dito? The Philippine Foreign Affairs Secretary Franklin Ebdalin stated that the Philippines had no intention of building facilities on Second Thomas Shoal. Tapos yung kay Gazmin na. On June 19, 2013, the Philippines Defense Secretary Volker Gazmin discussed Second Thomas Shoal issues with Chinese Ambassador Ma Keqing. Ma raised concerns about the Philippine plans to build structures on the reef. In response, Gazmin assured Ma that there was no such plans. Ano yung agreement na sinasabi ni Gazmin? Ito Declaration of Conduct November 4, 2002. Puntahan natin tong Declaration of Conduct na yan. Saan na yun? Ito, yung DOC na yan, mga kotsero, is a declaration on the Code of Conduct in South China Sea. Ito yan, November 4, 2002. DOC, kaya siya DOC kasi Declaration on the Code of Conduct of Parties in the East Sea, South China Sea. Kaya siya DOC, yun ang short name niya, DOC. Ayan, DOC November 4, 2002. DOC November 4, 2002. So paano to magiging gentleman's agreement? ASEAN document to. This is not a gentleman's agreement. So mali na agad doon si Attorney Harry. Tapos na. Na-ambush in. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.